Hi, magandang umaga. Ako nga pala si Ginoong Charles C.N.S. Sukatko, guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pagkonsumo. Tayo, bilang isang individual, gumagamit tayo ng iba't ibang mga bagay, kumukuha tayo ng iba't ibang serbisyo para makatulong sa atin or para magbigay sa atin ng satisfaction. So, itong mga bagay na to ay ginagamit natin. So, ang gagawin natin para makuha yung mga bagay na kailangan natin or yung mga serbisyo na kailangan natin na bumili or kumuha or magkonsumo ng mga bagay o mga serbisyo na kailangan natin para sa ating pamumuhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkonsumo? Ang pagkonsumo, ito ay pagbili o paggamit ng mga produkto o serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng tao. So dito, ito yung pagbili o pagkuha natin ng mga serbisyo na magbibigay sa atin ng satisfaction or magbibigay sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. So para makuha natin ang isang bagay o ang isang serbisyo, kailangan natin itong bilhin o kailangan natin mag-consume ng mga produkto para makatulong sa atin at para mas mapadali ang ating pamumuhay. Sabi nga sa definition ng economics, ang economics ay ang pagtugon sa tila walang katapusang pangangailangan ng tao. So, bago natin makuha ang walang katapusang pangangailangan natin sa mga material man yan o serbisyo, kailangan natin na i-consume ito or bilhin ang mga ito. Mga uri ng pagkonsumo. So, una, meron tayong tinatawag na produktibo. Ano nga ba yung produktibo? Ito ay pagbili ng produkto upang magawa o makalikha ng iba pang produkto. Ang isang produkto, hindi naman siya mapoproduce or magagawa na mag-isa lang siya. So, kumbaga, hindi lang isang materyales, ingredients, o isang bagay lang ang ginamit para maging produkto siya. May mga produkto tayo na pangangailangan na kailangan gamitan ng ibang produkto upang mabuo. So halimbawa, ang tinapay, hindi siya mabubuo kung walang harina. Hindi rin siya mabubuo kung walang itlog. Halimbawa uli, lamesa, hindi siya mabubuo kung hindi tayo gagamit ng pako. Hindi rin siya mabubuo kung hindi tayo gagamit ng kahoy. Ang mga prutas or mga pagkain na binibili natin. So, hindi rin siya magiging prutas or magiging gulay kung hindi nila ito gagamitan ng pataba. Hindi rin ito magiging magagamit ng tao kung walang mag-harvest. Hindi rin ito magagamit or makakain ng ibang tao kung walang nagde-deliver or walang naghahanda. So, kumbaga, lahat ng produkto natin ay kailangan ng iba pang mga produkto para mabuo. Sunod naman ay ang tinatawag natin na tuwiran. Natatamo ng individual ang kasiyahan sa pagbili at paggamit ng produkto at serbisyo. So dito, ito na yung binibigay na satisfaction ng mga produkto na ginamit or kinonsume natin. So ito yung nagbibigay sa atin ng satisfaction. Pag ginamit natin, sumasaya tayo. Kasi ito yung mga bagay na gusto natin makuha at nakakatulong talaga sa ating pang-araw-araw na
pamumuhay. Whether ito man ay sa trabaho or sa pang-araw-araw nating gamit. So ito ay nagbibigay ng kasiyahan o satisfaction sa atin pag binili natin ito at pag nagamit natin ang produkto or ang isang serbisyo. Mapanganib, pagbili at paggamit ng produkto na maaaring makapinsala sa kalusugan ng tao. So, hindi naman lahat ng bagay na kailangan natin or pinopurchase natin ay mabuti para sa atin. May mga bagay na magdadala sa atin ng kapahamakan or mapapahamak tayo sa sa ibang bagay na pinopurchase natin. So, kailangan ang paggamit ng isang bagay ay merong pag-iingat. Lalo na kung ito ay makakaapekto sa health mo bilang individual at sa health ng tao na nakapaligid sa iyo. Sumunod naman ay yung maaksaya. Pagbili ng mga produkto na hindi direktang tumutugon sa pangangailangan ng tao. So dito bumibili tayo ng mga produkto na hindi naman natin totally kailangan. Bumibili rin tayo ng mga produkto na sobra-sobra sa ating pangangailangan. So dito, naaaksaya yung mga natural resources na meron tayo. So sabi nga diba sa economics, limitado ang ating resources na meron tayo dito. Limitado yung pinagkukunang yaman natin. So kailangan gamitin natin ito ng maayos at walang naaaksaya. Kumuha lang ng mga bagay na kailangan natin at hindi sobra-sobra sa ating pangangailangan upang hindi maubusan o maubos ang natural resources na meron tayo. So pag hindi naman natin kailangan, wag natin pag-aksayahan ng maraming pera or wag natin aksayahin. Kailangan gamitin natin na maayos ang ating mga resources na meron tayo at gamitin natin na maayos ang mga produkto na meron tayo na walang maaaksaya. Meron tayong tinatawag na mga salik na nakaka-impluwensya sa pagkonsumo. So maaring ito yung mga ginagawang paraan para mahikayat tayo na bumili ng mga produkto na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Una na dyan ay yung pag-aanunsyo. Ito ay pagbibigay ng impormasyon upang hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto at serbisyo. So dito, gumagamit sila ng mga iba't ibang platforms para i-promote ang kanilang mga produkto. So, iba-iba sila ng marketing strategy. So, gumagamit sila ng iba't ibang marketing strategy para i-promote ang kanilang mga produkto. Pwedeng print ads, kagaya ng tarpaulins, billboards at iba pa, commercials sa TV, at yun pwede rin yun sa mga ads sa Facebook at iba pa. Pwede rin word of mouth at iba pa. So, iba't ibang pag-aanunsyo. So, dito, using this, nahihikayat tayo na bumili ng isang produkto. Especially pag napapanood natin siya sa commercial sa TV at may ginagamit sila mga iba't ibang personalidad para hikayatin kayo na gamitin ang isang produkto. So, sa TV, mas malaki na range nila na audience. So, mas marami yung nakakapanood kasi maraming bahay ang may television. So, kumbaga, marami ang nakakapanood ng isang commercial. So, maraming nakakakita ng produkto. So, marami silang nahihikayat na gamitin or tangkilikin ang isang produkto o isang serbisyo sa pamamagitan ng pag-aanunsyo sa TV at iba pang platforms. Sumunod naman ay yung testimonial. So, kilalang personalidad ang nag-e-endorso ng produkto upang tangkilikin ng tao. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. So, yung paggamit ng sikat na personalidad upang hikayatin ang mga individual na gumamit ng isang produkto. Especially kung ang
isang personalidad na ito ay malawak ang fan base. Kumbaga, ang mga fans kasi, kung ano yung nakikita nilang ginagamit ng idol nila, yun din yung gagamitin nila. So sila, gumagamit sila ng personalidad para mas makapanghikayat na gamit na epektibo itong produkto na ito at maganda itong produktibo na to kasi ginagamit ng mga sikat na personalidad. So ito ay ginagamit nila para mas mapalago ang kanilang negosyo at mas marami silang mahikayat na gumamit ng isang produkto. Sumunod naman ay yung brand name. Pagpapakilala ng produkto batay sa katangian at kabutihan ng paggamit at pagbili nito. So, ang brand name, so ito yung mga tatak ng mga produkto. So, pag sinabi kasi, minsan pag maganda ang reputasyon o ng isang brand name o ng isang kumpanya, so pag ito yung brand name ng isang produkto, marami ang magtitiwala kasi trusted na or maganda yung mga pinoproduce nilang produkto. Kaya nga sila, pinapangalagaan nila yung image nila or yung brand name nila. So, kailangan walang negative na comments or kailangan maayos or maganda yung reputasyon ng isang kumpanya para maraming magtiwala. So halimbawa, ang Colgate man, marami man siyang competitors, marami pa rin ang gumagamit ng Colgate kasi nga because of the brand name. Mas prefer nilang gamitin ang Colgate kaysa sa ibang produkto kasi nga may napatunayan na at established na yung brand name. So kumbaga, maganda yung reputasyon. Halimbawa din sa isang motor, so tinatangkilik nila ang Honda at Yamaha at Suzuki kasi maganda yung brand name at the same time, maganda yung quality kasi nga napatunayan na maganda ang quality pag gantong brand name ang gamit. So mas marami ang gumagamit ng mga ganong brand kesa sa mga bago nagsusulputan or sa mga lumang brand. Bandwagon o bandwagon, pagpapakita ng dami ng taong tumatangkilik sa isang produkto. So dito pinapakita nila na marami ang gumagamit ng isang produkto. So para mas marami silang mahikayat. Halimbawa nito is yung mga commercial ng SIM cards at iba pang mga panlaba or panghugas man ng plato na gumagamit sila ng maraming tao sa isang ads para mahikayat yung mga tao na maganda itong gamitin itong produkto na ito kasi marami ang gumagamit. Kasi pinapakita nila dito yung numbers ng tao na gumagamit ng isang produkto para mas mahikayat pa ang mga tao na gumamit din ng ganong produkto kasi marami ang satisfied at marami ang nagtitiwala. Meron din tayong tinatawag na mga salik na nakaka-impluwensya sa pagkonsumo. So una na dito is yung panggagaya or imitation. Pagbili ng produkto o serbisyo na nakita mula sa iba. So, may mga ganito talaga tayong ugali, no? Sometimes, bumibili tayo ng isang produkto kasi nakita natin na maganda sa ibang tao. Kasi nakita natin siya sa ibang tao at maganda siya, nahikayat tayo. So, gusto rin natin na magkaroon tayo ng ganun na bagay kasi nagandahan tayo. May times na nai-inspire tayo na bumili ng isang bagay kasi nakita natin na maganda siya at satisfied naman yung ibang tao sa isang produkto. Kaya gusto natin magkaroon din tayo ng ganung bagay. May times naman na naiinggit lang tayo or gusto rin natin magkaroon ng ganung bagay kasi naiinggit tayo sa ibang tao. So ito ay pagbili ng produkto o serbisyo na nakita natin mula sa ibang tao. Pagpapahalaga ng tao. Pagbibigay prioridad kung alin higit na kailangan. So dito pinapahalagahan natin yung mga bagay na meron tayo at yung mga bagay na dapat ay meron tayo. So dito, kailangan natin i-priority kung ano nga ba yung higit na mas kailangan natin. So lalo na kung limited yung budget or yung resources na meron tayo. So kailangan natin i-priority kung ano lang yung pangangailangan